Happy Thursday mga kabulgar! Nako, ayan na po. Nag-uumpisa pa lang si ating Janice ay parang nagbabakal na dahil nakakalimutan ko na fourth day na pala ng ating pagbabalitaan ngayong Thursday. At magandang hapon po sa lahat ng mga tumututok sa Bulgaran na. Ayan, ako ay excited na magbalita sa inyo dahil maiinit na naman ang ating pag-uusapan today. At sana po kayong mga nandyan lang sa bahay, nagsishesta, walang ginagawa, o kaya mga nasa sasakyan at naiinip, panoorin niyo po at tutukan niyo at makipagshikahan kayo ngayon sa akin dahil ang dami po nating ihahatid sa inyong mga bagong balitang showbiz na syempre hindi kayo dapat mahuli. Diba? Kaya tutok na po every 3 p.m. tayo guys. At sa mga gustong mag-comment very free po kayong mag-comment dyan sa ating comment box para marinig din po natin ang inyong mga opinion, ang inyong mga suggestion, kung ano man yung mga sa loobin nyo. Babasahin po natin yan mamaya. Okay? At sa mga tumututok po sa atin, sa ibang bansa, meron din pong mga nagpaparating sa atin na napapanood din tayo sa ibang bansa. Maraming salamat din po. Kaya eto na, wag na nating patagalin dahil ang ating mga chismis at ating mga balita ngayong Thursday ay mainit na mainit. At umpisahan na nga po muna natin. Dito po sa nagtitrending ngayon at mukhang nababash na naman ang isinusulong na pagbaban ng actors at senador na si Senator Robin Padilla dito sa dapat daw ay i-total social media ban ang mga bata. Kumbaga, ang gusto niya pong mangyari ay hindi po magamit ng mga bata ang social media dahil malaking epekto nga po ito sa nangyayari ngayong mental health sa kabataan. Kung matatandaan niyo po, kahapon lang, di ba, isang malungkot na balita ang nangyari, naganap, nang may isang graduating student ang tumalon sa LRT station, dyan po sa may bandang Muñoz. At napakasakit nga po para sa mga magulang na makitang graduating ang anak ay sa ganitong bagay magtatapos. So ito po ang isinusulong ngayon ni Senator Robin Padilla. Dahil sabi nga po niya, nung aming kabataan ay walang mga ganitong issue. Nung aming kabataan, hindi uso ang depresyon. At nung aming kabataan, ang mga bata ay hindi kasing weak ngayon. Ngayon sabi niya, pardon me to say na ang mga bata ngayon, you're weak, your generation is weak. Na, which is, I agree guys, I agree doon sa kanyang punto. Dahil bilang magulang, nakikita ko rin naman yung pagsisikap ni Senator Robin Padilla na maging maganda yung kinabukasan ng kabataan. Lalo na nga po ngayon, ang social media ay napaka-uncontrollable. At kahit sino, di ba, pwedeng maka-access. Kahit nga yung mga chikiting natin, mga 3 years old, marunong nang magkiklik sa kanilang gadget, sa cellphone, sa tablet, sa laptop, di ba? Ganun na po kaano ang mga bata ngayon, kagaling gumamit ng social media. Oo, pero ang problema nga po dito, hindi natin nakokontrol yung paggamit. At lalo na po kung busy ang mga magulang, di ba, hindi nababantayan yung paggamit ng kanilang mga anak ng social media. Kaya yung risk na makaapekto sa kanilang mental health, yung mga nababasa nila, lalo na po ang issue ng bullying. Nakikita naman po natin, lalo na ang mga bashers, ang mga netizens, napaka-harsh ng mga sinasabi. Diba? Ang sasakit talaga na kung hindi ka matibay ang iyong damdamin at ang iyong emotional state, talaga namang maaapektuhan ka. At hindi nga po nakakaligtas dyan yung ating mga celebrities, yung mga politiko, at ngayon kahit mga ordinaryong tao, once na nag-trending at nasangkot sa mga scandalous na issues, talaga namang grabe po ang inaabot na pambabash at mga kritisismo na ibinabato sa kanila. So yan po ang gustong isulong ngayon ni Senator Robin, na sana mapagbawalan yung mga bata sa paggamit ng social media. Pero come to think of it, kasi naman tayo po, ang panahon natin ay pasulong, hindi pa atras, di ba? Kaya syempre, naiintindihan naman din natin na may maganda rin namang naidudulot yung social media. Kaya lang for me, siguro, ang kailangan lang is i-regulate or i-monitor or bigyan ng maayos na policies, guidelines, di ba? Para sa paggamit ng social media, para yung mga bata, lalo na po yung mga
may problema sa mental health ay hindi maapektuhan. 'Di ba siguro kailangan lang i-guard talaga yung mga lumalabas, lalo na po yung mga masasakit na sinasabi ng mga netizens. Oo, may batas naman na tayo diyan, cyberbullying. Ang problema nga lang po, parang hindi naman i-implement, parang wala pang nasasampulan. Bakit ang mga netizens ngayon, grabe pa rin ang mga inilalabas na mga salita sa social media. So yun po sana ang maging solusyon ng ating mga nakaupong politiko, di ba? Hindi naman kailangan ng total ban kasi marami din naman ang nag-o-oppose doon sa sinabi ni Senator Robin dahil nga po meron ding mga pros and cons yung paggamit ng social media. So kung sa palagay niya ay nakakasama sa kabataan, meron din namang good side. Kailangan lang siguro talaga i-regulate ng maayos. Diba? Yun lang naman yung nakikita nating solusyon dyan. Okay? At yung atin namang second issue, oo, dahil nga paggamit na rin ng social media ang topic natin, no? Yung atin namang second issue ay tungkol naman dito sa pag-i-emote ng aktor na si Mark Heras at pag-iyak-iyak na ipinost din naman niya sa social media. So talking about mental health, mukhang may pinagdaraanan nga si Mark Heras na mental issues at mukhang problemado siya sa kanyang buhay ngayon. Kaya nag-post siya ng mga videos niya habang umiiyak at grabe talaga sa sa pag-emote, 'di ba? Parang nga pwede na natin siyang bigyan ng Best Actor Award dahil sa kanyang pag-emote, 'di ba? Oo, ayan ako at mga nanonood sa atin ngayon, no? I'm sure nakaka-relate sila dito sa issue kay Mark. Mamaya greet ko kayo. Oo, eto nga, kung makikita natin ayan sa video, actually, sa pag-i-emote ni Mark, hindi siya naglagay ng caption or description kung ano ba yung pinagdaraanan niya. Basta inilagay niya lang yung video na umiiyak siya at naglalakad sa kalagitnaan ng gabi. Siyempre, yung mga netizens magtataka, anong problema ni Mark? Anong issue ni Mark? Bakit siya nagaganito? At yung iba, siyempre, ang iniisip dahil sa kawalan niya ng projects, kaya nagkakaganito siya, sinasabi ng iba, laos na siya, wala nang kumukuha sa kanya. Diba? Ako, ang payo ko lang kay Mark Heras, unang-una, huwag siyang nagagalit kasi nag-post siya at sinagot niya yung mga netizens ng paggalit at minura niya, nagsalita siya ng masasakit na salita doon sa mga nangbaba siya kanya. Ang sa akin lang, Mark Heras, di ba, kung may problema ka, pwede mo namang isettle yan privately, mag-consult ka ng psychologist or kung wala kang pambayad ng psychologist, pwede rin naman sa mga trusted friends mo or pwede rin naman pumunta ka sa simbahan, di ba, para ihinga mo yung sama ng loob mo. Pero bakit pa sa social media? So, hindi natin maiiwasan na isipin at akusahan si Mark na talagang gumigimik lang at nag-iingay lang. Dahil marami namang venue para ilabas niya yung kanyang mga nasasaloob. Bakit kailangan pang sa social media? Di ba parang ang iisipin mo, humihingi ng simpatya, humihingi ng awa at nagmamakaawa. Ano to? Pa-victim, di ba? Kung may problema kayo ng asawa mo, ayusin mo privately at hindi mo naman kailangan dalhin sa social media kasi ikaw yung nag-imbita sa mga netizens para i-bash ka. Kung wala kang ipinost, kung nananahimik ka sa bahay mo, kung nananahimik ka sa loob ng kwarto mo at nandiyan ka lang at wala kang inilabas na anything sa social media na magti-trigger sa mga tao para i-bash ka, walang mangyayaring bashing. So, wala kang dapat sisihin or hindi ka dapat magalit sa mga netizens kung na-accuse ka ng kung ano-ano kasi ikaw rin yung nag-iimbita sa kanila para i-bash ka. Diba? So, yung mga celebrities natin, sabi nga natin, kung ayaw nyo na may makitang masama sa inyo or mabash kayo, better na lang yung mga personal life nyo, wag nyo nang ipinupost. Kung hindi ka ready na pagpiesta ka ng buhay mo sa social media, wag ka nang mag-post, wag ka nang mag-social media. Pero syempre, alam naman natin ng mga celebrities, kailangan yan, di ba, para mag-ingay, para magkaroon ng show. Kasi the more na maingay sila, the more na iintriga ang mga tao sa kanila. Like yung kay Mark Heras, di ba,
nung nalink siya kaya Jojo Mendres, yung singer na si Jojo Mendres, at nakita sila sa isang casino hotel, o di ba, nung nabash siya that time, mas dumami yung mga projects ni Mark at sabi nga niya, may mga kumukuha pa sa kanya sa bar para magsayaw sa mga piyestahan. So, naging mabenta siya that time. Ang daming niyang projects, ang daming kumukuha sa kanya. So, nakatulong sa kanya, di ba? So, baka ngayon, katulad nga nung sinasabi ng iba, na kailangan niyang mag-ingay para dun sa kanyang career, baka wala nang mga kumukuha sa kanya. Kaya ayan, oo, nakikita natin, nagpo-post si Mark at masipag siya sa pagpo-post sa social media. Ayan, oo, kay Miss Ana Marie Bonifacio na nanonood sa atin, Michelle Maca, Joshua, happy birthday to Jelay Andres. Nako, birthday nga pala ng mga celebrities ngayon. Jelay Andres, Vina Guerrero at Dabar Cards Jose Manalo. At ang ating kaibigang si Ambet Nabos ay birthday din ngayon. Ang agang mga pabati ito. Happy birthday sa inyo. O anyway, yung ating namang third item, kasi napakabilis ng oras. Kakaumpisa lang natin, parang ngayon third item na agad tayo, no? Yung ating namang third item, ito po ay masusubok yata ang pagkakaibigan ni na Senator Bong Revilla at Ipe or Philip Salvador dito po sa lumabas na issue na di umano nagsalita si Kuya Ipe ng hindi maganda sa kaibigang si Senator Bong. At may isa po kasing lumabas na video sa YouTube kung saan nagsalita di umano si Kuya Ipe na ayan, kaya sumuko yan. Kasi bakit siya sumuko? Tinawag niya pang magnanakaw si Senator Bong Revilla. Kesyo di umano ay masaya pa siya sa pagkakasuko ni Senator Bong. Pero ito nga po ang paglilinaw ni Kuya Ipe. Agad-agad, naglabas po siya ng statement para sabihing fake news yung lumabas sa isang YouTube vlog na gawa ng isang international digital creator at sinasabing for entertainment purposes lang yung inilabas na balita na di umano'y happy pa si Kuya Epe at nilalaglag niya si Senator Bong sa pagkakakulong nito. At doon nga sinasabi pa na may pa si Senator Bong Revilla noong 2014 kaya Janet Napoles, iniuugnay siya dito at ngayon ay naulit na naman daw ito kaya parang sinasabing deserve niya ang makulong. Pero eto nga po, yung paglilinaw ni Kuya Epe, lahat po ng yan ay fake news lang. Ibig sabihin walang katotohanan at gawa-gawa lang po nung sinasabing YouTube vlogger. 'Di ba? Ang hirap naman po talaga ngayon dahil may ang mga celebrities talaga target na mga ganyang fake news. 'Di ba? Ang dami na pong nabiktima, ang dami ng mga nagawa ng maling intriga, ng maling issue para pagkakitaan lang. So hindi natin din maiaalis sa mga celebrities na talagang minsan umaaray at yung iba nagdedemanda like before sina Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan dahil nga din dun sa mga inilabas na fake news sa kanila. At ngayon, si Senator Bong Revilla na may pinagdadaanan, 'di ba? Napaka-imposible na sa isang matalik na kaibigan na tulad ni Kuya Epe, manggagaling yung ganong statement. Kaya actually, ako rin nung nakarating sa akin yon at may nagchika sa akin na di umano nagsalita si Kuya Epe laban kay Senator Bong Revilla, hindi talaga ako naniwala. Kasi alam ko yung kanilang pagkakaibigan na bumilang na ng napakaraming taon at sa hirap at ginhawa nandyan sila para sa isa't isa. Diba? At ang turingan nila ay talagang pamilya na. So napaka-imposible talaga na magsalita ng ganito si Kuya Epe kay Senator Bong. At ang mahalaga lang naman din, nalinaw niya agad at hindi na lumaki pa yung issue. Kasi syempre nasa loob si Senator Bong Revilla, walang cellphone. Baka mamaya may magchika sa kanya na ay nagsalita si Kuya Epe ng ganito at hindi maipaliwanag agad ni Kuya Epe. Mabuti na lang nalinaw niya agad yung issue. Yun naman yung maganda doon guys, di ba? Dapat talaga kapag hindi totoo, ang bilis-bilis ng mga celebrities na mag-deny. Pero kaya minsan, pag may mga issue na nananahimik yung mga celebrities, mapapaisip ka talaga kung may sense of truth. Kasi madali namang mag-deny, di ba? Bakit hindi masagot yung mga ganyang intriga? So, ayan po. At ang mga
netizens, ang payo lang din natin, mag-ingat po kayo sa mga napapanood nyo at yung mga nababasa nyo kasi hindi po lahat ng napopost sa social media ay dapat paniwalaan. Mas marami na po ngayon yung mga articles, videos na ine-edit at pinagmumukhang totoo yung nagsasalitang subject, pero AI naman pala siya, na AI na-edit na, di ba? So maging mapanuri po tayo at wag basta-basta maniniwala. At kami naman, para kay Senator Bong Revilla, syempre, naging close din kami sa kanya at naramdaman din namin yung kanyang pagmamahal sa entertainment press, sa mga tao sa industriya. Syempre, hangad natin ay malagpasan niya to, maging matatag siya, at sana mapatunayan niya uli na yung sinasabi niyang katotohanan na wala siyang kasalanan dito sa isyung to ay lumabas sa tamang panahon, di ba? Kasi ang nakakalungkot dito, marami nang nanghuhusga sa mga celebrities kasi kapag lumabas ang issue sa kanila, dun sila natatalo sa public judgment. So nahuhusgahan sila agad kahit hindi pa naririnig yung kanilang panig. Pero sana sa puntong ito ay malagpasan ni Senator Bong at mapatunayan niya uli yung sarili niya na wala siyang kasalanan at mali yung mga ibinibintang sa kanya. At kay Kuya Ipe naman, sana yung mga susunod na issue din sa kanya ay hindi naman katulad sa mga ganitong fake news. No? Kasi naririnig lang natin si Kuya Ipe pag may mga ganitong balita. Sana sa susunod may good news din naman at siguro yung mga makakatulong sa ating mga kababayan, di ba, lalo't nasa side siya ni dating Pangulong Duterte, sana may marinig din tayong magandang balita sa kanya. So ayan guys, di ba, napakabilis talaga ng oras at ayan po, yung mga nakatutok sa atin ngayon gusto nating pasalamatan at batiin, katulad nga po ng sinabi ko kanina, may mga kasamahan po tayong nagbe-birthday today. At isa na nga po dyan ang ating kumaring Ambet Nabus, ayan, at ang ating kumaring Marinel Cruz na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! At kung hindi ako nagkakamali, ang ex-husband ni Chris Aquino na si James Yap ay nagbe-birthday din today. So happy birthday po sa inyong lahat. Okay? At ito naman yung mga gusto nating i-shout out at pasalamatan dahil sa pagsuporta sa atin. Oo, unang-una na kay Ma'am Nida Season. Ayan, nag-i-enjoy ngayon sa pag-cruise. Enjoy your vacation, Ma'am. At pasalubong. Okay, kay Ma'am Rhea Tan of Beauty Derm, of course, para sa ating skincare. Maraming salamat, Ma'am Rhea Tan. Kay Tita Crispina Bilen, ayan na talagang sabi ko, Tita Chris, manood ka para hindi ka malate ng chika. At sa kanyang anak na si Walden, hello kapatid. Sa aming teacher Julie Kagungun, na aming kaibigang guro ng aking anak. Kay Teacher Yoli Santos, Teacher Josephine Malikdem, Teacher Raquel Reyes, Teacher Elenita Mata. Ayan, ang dami natin mga kaibigang teachers, no? Kay Ate Cora Bunag na everyday nagsisend sa atin ng good vibes every morning. At kay Ate Beng Nepunan, ayan, good afternoon sa'yo. Kay Justin Berganyo na hindi natin nabati kahapon. Sana huwag ka magtampo, Justin, ha? Baka I'm sure Kim Shu ka, hindi ka naman magdadamdam dyan. Okay, kay Mary Jane Fabi at Lila Bartolome, Lori Bukaw, ayan, sa ating mga taga-editorial department na ang sisipag. At gayon din sa ating online department na bumubuo dito sa ating show. Ayan, palakpakan naman kayo dyan. Ayan, napakasisipag nila guys. So maraming salamat. Oo, at sana po everyday, wag niyo pong kalimutan. Bumili po ng ating Bulgar newspaper. Sa halaga pong 10 piso, busog na kayo guys dahil marami kayong mababasa from front page to back page. Kaya naman siguraduhin nyo makakuha ng copy ng Bulgar everyday. At huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang ating mga social media pages. Hindi lamang po sa Facebook, pati po sa Instagram, sa Twitter, ang aming TikTok, di ba? I-follow niyo po, i-subscribe at i-like para po lagi kayong updated. So ayan na po ang ating mga chika ngayong Thursday. Bukas kita-kita uli po tayo, same time, 3 p.m. dito sa Bulgar Facebook page para po sa Bulgaran na. Itong inyong Atengjanis na Vida at nagsasabing, mag-ingat po tayo and see you tomorrow. Bye-bye!